Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, bubuksan natin ang isang kwento na magpapakulo ng dugo ang bawat Pasigueño. Isang proyekto, 9.6 billion ang halaga para sa bagong Pasig City Hall. Pero teka, bakit ganito kalaki ang presyo? Sino ang nakinabang at bakit parang may nagtatago ng katotohanan? Ako nga pala si #WalkWithLan at ito ang lihim sa likod ng 9.6 billion pesos. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, i-hit mo na yung subscribe button at i-ring ang bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod nating expose. Pasig City, isang lungsod na kilala sa pagiging maayos, progresibo at sa pamumuno ni Mayor Vico Soto na hinintay natin na maging malinis at tapat. Pero ngayon may mga katanungan na hindi natin maiiwasang itanong. 9.6 bilyong piso para sa bagong City Hall. Saan galing ang numerong yan? At bakit ang isang dayuhang kumpanya, ang MTD Philippines Incorporated, ay parang nakaupo sa trono ng proyektong ito? Ayon sa mga ulat, isang lokal na kontratista, si Engineer Selwyn Lau, ang nagbunyag ng mga di umano'y irregularidad sa bidding process. Sabi niya, mula sa simula pa lang, may baho na ang proseso at hindi siya nag-iisa. Si Curly Discaya, presidente ng St. Gerard Construction, sumang-ayon din sa kanya. Kaya ngayon, aalamin natin ano ba talaga ang nangyari. May corruption ba talaga? O ito lang ba ay isang malaking hindi pagkakaunawaan? Tara, simulan na natin. Una sa lahat, pag-usapan natin ang bidding process, or should I say, ang peke na bidding process. Ayon kay Engineer Selwyn Lau, ang MTD Philippines Incorporated, isang Malaysian company, ang nagbigay ng unsolicited proposal para sa City Hall. At sino ang nanalo sa kontrata? Siyempre, ang MTD din. Parang isang laro ng baraha kung saan ikaw ang nagbigay ng baraha, ikaw ang nag-shuffle, at ikaw pa rin ang panalo. Pero teka ha, teka, hindi pa doon nagtatapos. Sabi ni Lau, ang ibang kontratista, kailangan ng 6 na buwan para maghanda ng maayos na bid. Pero ano ang ginawa? Binigyan lang sila ng 45 na araw, 45 days mga kaibigan, para sa isang 9.6 bilyong proyekto. Parang sinasabi nila, kung hindi mo kaya, MTD na lang ang bahala. Ano yan? Rigged game show? At ito pa, sabi nila, ang MTD daw ay walang Philippine Contractors Accreditation Board PICAB license. Walang record ng withholding tax sa BIR. Kung totoo ito, paano sila naging kwalipikado? At bakit hinayaan ito ng City Hall? Mayor Vico, ikaw ang anti-corruption champion, di ba? Bakit parang may butas ang sistema dito? At hindi lang yan, ang preliminary at detailed engineering design, 855 million pesos ang halaga. Pero sabi nila, sa Philippine standards, 50 million pesos lang dapat yan. 50 million pesos laban sa 855 million pesos. Parang sinabi mo sa kontratista, gumawa ka na ng plano, pero bayaran kita ng mansyon. At ang mas nakakagulat, ang cost per square meter ng City Hall, 220,000 pesos. Para sa konteksto, ang isang 5-star hotel sa Pilipinas, 75,000 pesos hanggang 85 pesos lang bawat square meter. Ang isang 5-star hotel sa Pilipinas, 75,000 pesos hanggang 85,000 pesos lang bawat square meter. Inuulit po natin. Ano ang gagawin nila? Lagyan ng ginto ang sahig?
Italian marble na 15,000 per square meter, luxury na yan. Pero 220,000 pesos, parang gusto nilang gawing Buckingham Palace ang Pasig City Hall. Ngayon, pag-usapan natin ang pera. 9.6 billion pesos. Isang numerong napakalaki. Kahit si Manny Pacquiao, mapapaisip bago bumili ng ganitong halaga. Pero seryoso, saan galing ang numerong ito? Ayon kay Lau, ang feasibility study para sa proyekto, hindi galing sa City Hall. Hindi rin galing sa isang independent consultant, galing sa MTD mismo. So ang kumpanyang gustong magtayo ng City Hall, ang siya ring nagsabi kung magkano ang halaga nito. Parang ikaw ang nag-order ng pagkain, ikaw ang nagluto, at ikaw pa ang nagsabi kung magkano ang bayad. At eto pa, sabi nila, kaya niyang gawin ang proyekto sa 5 billion pesos lang. 5 billion piso lang, halos kalahati ng 9.6 billion pesos. At Sir Curly Discaya, sabi niya, kahit isang katlo lang ng budget, kaya na nilang gawing moderno at maganda ang City Hall. So bakit 9.6 billion pesos ang napili? At bakit hindi ginamit ang Swiss Challenge? Kung saan ang ibang kumpanya pwedeng mag-alok ng mas mababang presyo. Sabi nila, kung may nag-alok ng 8 billion pesos, dapat automatikong sila ang nanalo o kailangan pantayan ng MPD ang presyo. Pero ano ang nangyari? Parang niluto ng lahat para sa MPD. At alam nyo, si Mayor Vico, sinabi niya na ang mga kalkulasyon daw ng cost per square meter ay inaccurate at misleading. Pero Mayor, kung inaccurate yan, bakit hindi mo ilabas ang tamang numero? Ipakita mo sa amin ang resibo. Kung malinis ang intensyon, bakit kailangan magtago sa likod ng mga press release? Pasigueños deserve the truth, di ba? At gayon, pasukin natin ang politika. Kasi sa Pilipinas, walang usapang korupsyon na hindi nahahaluan ng eleksyon. Si Mayor Vico Soto, kilala bilang anti-corruption champion at kasalukuyang tumatakbo para sa kanyang ikatlong termino. Pero ang kanyang kalaban, si Sara Diskaya, konektado rin sa St. Gerard Construction na sumusuporta sa mga aligasyon ni Lau. Kaya naman, may mga nagsasabi, ito ba ay tunay na laban kontra korupsyon o isang political stunt para siraan si Soto? Si Diskaya sa kanyang open letter sinabi na ang 9.6 billion pesos ay masyadong malaki at dapat gamitin na lang ang pera para sa healthcare, edukasyon at kabuhayan. Magandang punto, pero teka, kung sino nga ang may-ari ng St. Gerard, hindi ba may conflict of interest din? At si Soto, na sinasabing malinis, bakit parang hindi niya masagot ng diretsyo ang mga aligasyon? Parang lahat sila may gustong itago. At eto pa, sabi ni Soto, ang proyekto ay nasa design and build phase pa lang, kaya wala pang final cost. Pero Mayor, kung wala pang final cost, bakit 9.6 billion pesos na ang sinasabi sa publiko? Parang sinasabi mo sa amin, bibili ako ng kotse, pero hindi ko pa alam kung magkano. Pero maghanda ka na ng 9.6 billion pesos. Ano yan? Magic accounting. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang mas mahalaga, ang epekto nito sa mga Pasigueño. Ang 9.6 billion pesos ay hindi basta numerong nakasulat sa papel. Ito ang pera ng bayan para sa pwedeng gamitin para sa mga ospital, paaralan, o tulong sa mga nangangailangan. Sabi ni Curly Discaya, kahit isang katlo lang ng budget, kaya na nilang gawing maganda ang City Hall. So bakit kailangang gastusin ang 9.6 billion pesos? Kung totoo ang mga aligasyon, ang mga Pasigueño ang talo dito. Ang bawat pisong ninakaw o nasayang ay isang pisong hindi na lang mapupunta sa mga bata, sa mga senior citizens, sa mga mahihirap. At kung hindi totoo ang mga aligasyon, bakit hindi ito nilinaw ni Mayor Soto? Ang katahimikan, mga kaibigan, minsan ay mas malakas ang mensahe kaysa sa mga salita.
Kaya naman mga Pasigueño, oras na para magtanong, mag-demand ng transparency. Kung malinis ang pamahalaan, ipakita ang ebidensya. Kung may baho, ilantad natin ito. Ang kapangyarihan ay nasa kamay natin at ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Sa huli, ang kwento ng 9.6 billion pesos, piso, bilyong piso na Pasig City Hall ay hindi lang tungkol sa pera o sa politika. Ito ay tungkol sa tiwala. Tiwala ng mga Pasigueño sa kanilang pamahalaan. Tiwala na ang kanilang pera ay ginagamit ng tama at tiwala ng mga hinirang natin ay tunay na nagsisilbi sa bayan. Kaya naman Mayor Vico Soto, Engineer Selwyn Lau, MTD Philippines, lahat kayo, naririnig natin ang mga aligasyon. Ngayon, oras na para maglabas ng sagot. Pasigueños deserve better. Pasigueños deserve the truth. At sa inyong mga nanonood, kung nagustuhan ninyo ang expose na ito, i-hit nyo na yung subscribe button. I-share nyo na rin ito sa mga kaibigan at pamilya nyo. Ang katotohanan ay hindi natin makikita kung tayo lang ang mag-isa. Sama-sama natin ilantad ang anumang baho sa pamahalaan at siguraduhin ang pera ng bayan ay napupunta sa tamang lugar.